Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Prime Time News. Mga tugang marhay na aga po sa inyo po. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuwing mga barata sa lado lokal, maabot sa 2,000 na mga estudyante sa Camarines Sur na tawan kan pinakapod na educational assistance. Alternative learning modalities iyo ana kasimbagan kan Departamento kan Edukasyon sa naga kun iguanin suspension kan klase. Turismo sa Bicol, marikas na nakabangon matapos ka nakaaging mga bagyo. Biyahing Ligas Pinaga kan PNR, mayo paning kasiguruduhan ko na nguarin makakabalik. Congressman Elry Villafuerte, orgulyo kanda Kongreso asin man ni Congressman Speaker Martin Romualdez ninuli kanda mga marhay na mga naginibo kani sa laog kanda Kongreso. Iyan ang mga headlines kanda mga barata, ana mga detalyes at tsanda pagkatapos ninda pagirumdum. Bawat bagay ay may kani-kaniyang kwento. Mga pang-araw-araw na gamit, o gamit na bahagi ng mahalagang okasyon o selebrasyon. Mga bagay na kasama mula pagkabata hanggang sa paglaki. Mga bagay na dahil sa tibay, kwento ay binabalik-balikan. Here at Wilcon, we value your story. Each product is chosen to be a special part of your life's moments and milestones. From flooring to fixtures, top to bottom, room to room. Each item breathing life into your vibrant story. Accessibility, premium quality, impeccable service. Wilcon makes your dreams within reach. Ganyan ang Wilcon. Bawat detalye ng iyong pangarap ay mahalaga. Do it with Wilcon. At simulan ng kwento ng bawat tahanan. Pakatugang liwat marahin na aga, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuwing mga barata sa lado lokal, maabot sa 2,000 na mga estudyante sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, anatawan ni na educational assistance. Nakaresibi ni natabang pinansyal sa irarom kan Educational Assistance Program kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa pakikipagtabangan kan opisina kan DSWD. Pinanginutan ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte ada pagdulnin ayuda sa banwaan kan Pilit Camarines Sur, gain sa asinmada sa banwaan kan San Fernando Camarines Sur, basado kay Marian Cabasi, beneficiaryo gikan man sa gain sa dakulang tabang anasambit ng programa para sa saiyang pag-adal sa kuliyo. Ikatulong bisis na nakakuha ni na tabang, dakulang tabang ini sa saiyang allowance asin na sa mga proyekto, sabi pa man ni Cabasi nangunyanda nasa third year college na sa iyang kurso. Nagpaabot siya nin pasasalamat sa mga opisyalis na sa buota padagos na nagtataunin suporta maski nasa arayong mga lugar. Inaabot kan mga programa ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte sa pagtao kan tabang sa mga estudyante. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, alternative learning modalities
iyo ang kasimbagan kan Departamento kan Edukasyon sa Naga kun igwanin suspension kan klase. Pinaglinaw ni School Division Superintendent Susan Calyano kan Departamento kan Edukasyon o DepEd Naga ang suspension kan klase anda day nangangahulugan na dagos na pag-untok kan pag-aadal kan mga estudyante. Basado kay SDS Calyano, limitado lang ang kanselasyon sa mga face-to-face classes. Kasabay kaniya papakusugon and kan mga eskulan ang learning continuity plan na kung saan naglalaman kan na manlaylay ng mga alternative learning modalities. Tangani man na masiguro na magpapadagos pa man ang kanood kan mga estudyante maski pa igwak ang pinag-aapod na suspension of classes. Kabali sa mga alternatibong paagi kana pagtukdo iyo ang distance learning, modular learning, as in online classes na kung saan ini anaporbaran na kan kasagsagi kan panahon kan COVID-19 na pandemic. Tangani man sa mga pagkakataon na ini, posibleng sa irarom sa mga nabanggit na modalities magkaigwan nin mga pangyayari na mayo ninlaog alagad siniguro ni Calyano na anuman na mga naoktabang klase anda babayaran sa paagiman kan pinag-aapod na make-up classes. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang turismo sa Bicol marikas na nakabangon matapos man ang nakaaging bagyo. Nagbalik na sa normal ang industriya kan turismo sa Bicol, partikular na duman sa parte mismo kan probinsya kan Catanduanes sa probinsya kan Camarines Sur matapos na madistruso bunga kan nagtalikod ng mga bagyo. Sigunyan kay Herbie Aguas, ang Regional Director kan Department of Tourism DOT sa Rion Bicol. Tinawan doon ni Aguas na dakula ang naging epekto kan bagyo, bako lang sa mga tourist destination kundi pati naman sa mga tourism workers na kabali digdi ang mga naging biktima. Maski nga ni digdi medyo mabagal ang pagpuon na pinahayag kani na marikas ang pagbangon kan mga taga Bicol, ninulikan sa indang kakusugan asin pagiging agresibo sa rehabilitasyon. Basado sa saya, may iling paman ang mga putol na mga kahoy asin mga nyug na mayo panindawon sa parte mismo kan probinsya kan Catanduanes. Alagad ang mga residentes padagos na nagbalikan sa indang mga normal na pagbuhay. Dagdag pa ni Aguas na balik operasyon naman ang kadaklan sa mga negosyo na nagapupo nang magbalik ang mga turista. Kabali na ang mga dayuhan sa probinsya kan Camarines Sur madaling nakabangon sa parte mismo kan turismo asin man sa lado kan negosyo matapos na ini magsapo ning grabing baha durante kan bagyong si Christine. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ang biyaheng ligas pinaga kan PNR mayong kasiguruduan kung nguarin maibabalik. Mayo paning kasiguruduan kung kairan o kung nguarin maibabalik ang biyaheng ligas pinaga kan Philippine National Railways o PNR. Maabot na sa 2 bulan na mayong biyahe anasambit ng ruta na napundukan Nobyembre 7, 2024. Basado sa liderato ngunyan kan PNR, pinagpapakaray pa ang mga transit na luminuboga sa baha ninuli man sa mga nakaaging bagyo. Naghagad ngunyan ang PNR nina dispensa asin pagkaintindi sa lado kan publiko ninulita sa presente. Isinasagibo pa ang repair kan mga transit. Sabi pa man kan PNR, mientras tanto 200 na mga miyembro kan Tricycle Operator asin Drivers Association gikan sa parte mismo kan siyudad kan Naga asin Camarines Sur siring man Albay ang nagpartisipar sa isinagibong aktibidad kan PNR kan nagtalikod na simana o aldaw kan Huwebes na igwanin hubetong bawasan ang mga aksidente sa parte mismo kan release nakaresibi kan PNR safety kits ana mga nagpartisipar na obhetong magserbing pagirumdum tanganing perming tandaan an stock o stop, look and listen kapag nagbabalyo sa mga ipinagtalaan
na crossing asin man release kantrin. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Pusher dakop sa barangay Kansuwa Kanakman Kasubanggi. Buyit Paderes sa detalye. 1,564 pesos ang kantilad tutubudan droga na narecover kan mga autoridad sa karong pusher din sa barangay Suwa sa Banwaan ng Kanakman Camarines Sur. Sa nilibong Baybas Kasubanggi, ini may timbang na 0.25 grams. Sigon sa report, ang suspect na si Jeffrey ang halin ng pinagmamanan kan mga autoridad yung sinambit ng Banwaan. Naghuli sa mga illegal na transaksyon kani. Tagkod ng Kasubanggi, positibong nakabakal ni drogang sa rong pulis kantilad 500 pesos. Kan si Jeffrey Karap Kapan, nako pasisyon kani, ang dawang pilasong kasi, yan na may law kan pinagtutubudan siya bu. Nabawi yan bilamit na bypass money, kasong violation of RA 9165, ang kakampangon kan sospechado. Para sa BBS News, Buyit Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga bareta ang 30 Sulibel Swine Multiplier and Technodemo Farm Project and pinag-implementar sa pangingunot ni Congressman Hori Bata. Kabali na ang suporta gikan sa Del Gallego Coconut Farmers Agriculture Cooperative o DICPACO asin kan Department of Agriculture o DE. Obeto kan sinambit ng proyekto, iyon na pakusugon ang industriya kan agrikultura sa Del Gallego sa paagiman kan makabagong teknolohiya asin tamang kaaraman sa pagpapahiwas kan mga pag-aatamanin hayop apera sa pagpalangkaw kan produksyon kan agrikultura. Ini man anda madul nin mas dakol na oportunidad sa pagdul kan trabaho para sa mga small scale farmers na magkaigwan nin sustainable na kabuhayan iyan sa tabang mad ni Congressman Hori Bata. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Dakol na mga reklamo sa pananaga kan mga pamasahi sa lado kan Trimobile posibleng maging rason kan paguros kan pamasay. Padagos ngunyan ang operasyon kan pulisya asin man kan Public Safety Office PSO sa sitar sa mga tricycle na pigrereklamo nin sobra-sobra ang singil nin pamasahi sa mga pasayro digdi sa laog kan na syudad kan na naga na day nababakli. Dahil napupundo ang nasambit ng paghagad nin mahal na singil sa pamasay. Sigo na kay PSO. In kaso sa buot dahil mabawasan ang reklamo na sa indang nare-resibi sobrang singil kan pamasay, mahuros liwat ang pamasay sa lado kan Trimobile nin 13 pesos. Iyan pagali sa 15 pesos. Pig sigundan man ini ni Konsyal Omar Buenapi kung saan kinakaipuan na maging disiplinado kan mga tsuper kan Trimobile para da isubot magbuelta sa 13 pesos ang regular na singil sa pamasahi. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, 34 anyos na machine operator dakop sa kasong child abuse. Boss Oka Isminda sa detalye. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal. Spring sources kan MNWD naglangkaw na makusog na pressure kan tubig nakaraot nin mga tubo. Ninuli kan padagos na pagbagunas kan oran sa laog kan syudad Kanaga. Naglangkaw na ang mga spring sources kan MNWD nasaro sa mayor na pinagkukuanan nin supply kan tubig kan sa indang mga konsumidor. Alagad ninhuli kan na nagdakol ang supply kan tubig. Nagkausa kan pagkakaraot kan mga lumang tubo nin tubig, anhalangkaw na pressure kan tubig, rason para maapektaran man giraray ang supply kani. Sigun ki sigun sa MNWD and nagkakaarapektaran na mga tubo nin tubig
iyo anyaon sa itaas na mga barangay kan siyudad kan Naga, arog na sanakan barangay kan Pakul, Carolina, napiga po na naman indang ayuso na tanganing digdi daiman maapektaran ang supply kan tubig hali mismo sa source kaini. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sarong Bicolana nakakuha kan na grand champion kan TNT School Showdown. Daryl Banyas sa detalye. Ipig proklamar na grand champion kan tawag ng Tanghalan School Showdown kan sarong programa sa telebisyon si Carmel Collado na tubong si Pukot Camarines Sur gikan sa King Thomas Learning Center Incorporated kan nagtalikod na Sabado pig bilang parte kan sa iyang kapangganahan maresibi o nagresibi si Collado kan recording label contract gikan sa Star Music, Star Magic Management contract siring man 1 million pesos na TNT trophy asin man kadagdagan na 100,000 pesos para man sa iyang eskwelahan. Ini ang matriyumpong pagbuelta ni Collado sa telebisyon matapos niyang maging parte ini kang The Voice Kids Season 4 kan taon 2019 bilang miyembro kan Camp Kawayan kung saan siya nangganaman bilang first runner-up. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagdadakol ang mga tisison o TB digdi sa laog kan siyudad Kinaga. Basado sa datos kan City Health Office, nagdadakol man ang kaso kan tuberculosis sa laog kan siyudad Kinaga kan nakalihis na 2 taon. Nagbaba man ini kan na nagtalikod na taon asin ang nahiling nindang rason. Iyo ang sindang programa sa TB Awareness Program para man maimpormaran asin malikayan ang hilang na TB o mga tisiso na mga naginyo. Susog sa datos kan taon 2023 nakapag-record ni naabuton sa 1,036 na kaso kan TB asin taon 2024 nakapag-record man in 899. Dakol man giraray ang numero na ini kun sa ina kadaklan digdi mga construction workers asin mga tsuper. May magkapira man digdi na mga aki pasana ninhuli kaniya magpapadagos-dagos ang programa ngunya na taon para man pababaon ang numero kan mga tisison o may hilang nin TB sa laog kan siyudad Kinaga na padagos na naglalangkaw ang bilang. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 34 machine operator dakop sa kasong child abuse. Boss O kay Sminda sa detalye. Dahil nakapalag na sarong machine operator kan ini sa kirahon kan mga autoridad ang pinagtataguan kay ning huli naman sa pag mulis dyan nin minority edad. Mga bandang alas 7:30 nin pagkaaga kan nakaaging aldaw dyan kan inarestaron sa Artist Street na Barangay Lawang, Batu, Valenzuela City, Metro Manila na konsayin ang tracker team kan Kabusaw Municipal Police Station nagpagkurin pa sa Valenzuela PNP. Tanganing arestaron ang suspect na binisto sa pangarang si Christopher Bandola Ibelia Puerte, 34 anyos, residente ka sarong machine operator, residente ka North Villasar, Pukot Camarines Sur. An warrant of arrest katakot kan violation kan Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation and Discrimination Act, Anti-Child Abuse Law. Nasambitan nga suspect pinapulwasanin mandambiento na resto ni Judge sa Arnel dating acting presiding judge kan RTC branch sa 56 na nakabase sa Banwa ni Libmanan July 1, 2022 pa kan pinaluwasan mandambiento na resto sa nasambitan ng suspect alagad inianhaloy nagtago-tago sa mga autoridad. Kantidad na 80,000 pesos ang kaipuhan niyang disponiron na piyansa para sa sayang temporaryong libertada. Anas ito ng suspect yaw nung niyan sa kustudiya ka nagkabusaw PNP asin na pinagahalat na lang ang commitment order.
Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay babang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maugma asin orgulyo ni Congressman Elry Villafuerte asin man kan probinsya kan Camarines Sur. Nasaro siya sa pigbibisto ni Congressman Speaker Martin Romualdez asin kan bilog na kongreso bilang marhaya asin dakul na mga naginibo sa laog mismo kanda kongreso. Sa pagiging congressman ni Congressman Elry Villafuerte, dakulang orgulyo kan probinsya ng Camarines Sur na 106 o 160 na batas o ley an sa iya nga ipinasar sa laog mismo kan na kongreso. Kabanga kayanda siya an autor ana kabanga manda siya man ang co-author asin na si Congressman Migs Villafuerte. Si Congressman Elry Villafuerte iyo ang presidente kan National Unity Party saro sa mga miyembro kan majority coalition sa laog mismo kan kongreso asin miyembro man kan leadership sa laog mismo kan Congress. Si Congressman Elry Villafuerte asin man Congressman Migs Villafuerte pati naman Bicol Saro Party List. Duman sa party mismo kan na kongreso, party kan mga nagtatrabaho na mga congressman sa laog mismo kan kongreso na iyo ang mga author kan mga batas o ley na kung sain na pasar sa laog mismo kan kongres sa laog nin tulong taon. Uyan party kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Well, we're very proud and honored. 162 na batas nang napasa namin. Actually dyan, kalahati dyan, author ako. Author si Congressman Migs, Bicol Saro. So, ako walang makakaduda na ito si Speaker Martin Romualdez. Maganda po ang niya. Ang patakbo niya, napabilis niya po ang patakbo ng legislative meal. Ako, isang member ng party leader kasi alam mo, presidente po ako National Unity Party na isang member ng majority coalition sa Congress. Ang pinakamalaking partido po is Lakas na dyan po ang partido ni Speaker Martin. Ang pinakamaraming second biggest party is yung partido po natin na National Unity Party na ako po ang presidente. So, member po tayo ng leadership ng House at we give credit to Speaker Martin at I'm honored to be part of this Congress. Sama si Congressman Migs, pati Bicol Saro, nga kami hindi lang parte ng 19th Congress, but parte tayo ng productive na Congress na kami, mga principal authors, co-authors ng karamihan ng mga batas na napasa na 162 laws in less than 3 years. So, kung isa-isahin natin yung mga batas na yan, napakarami. Benefits sa senior citizen, dagdag incentive benepisyo sa mga negosyante na maliliit, Solo Parents Act. Napakarami po siguro ibang interview, isa-isahin po natin yan. Ang mga napasa magaganda po, yung napasa yung amendment ng rice tarification na tulong sa farmer. Napakarami po. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur asin kandidato para gobernador kan probinsya ng Camarines Sur. Tabali sa mga batas na ipinasar ni Congressman Elry Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte pati naman kan Bicol Saro Party List. Iyo ang mga benepisyo para man sa senior citizen. Dagdag pa na benepisyo sa mga saradit na mga negosyante. Solo Parents Act asin ang saro sa pinakabagong batas na naipasar ni Congressman Elry Villafuerte asin ni Congressman Migs Villafuerte na aprobado na sa final reading kan Kongreso asin ninaalat na lang ang perma ni President Bongbong Marcos. Iyo ang pagpapalawig kan taon kan termino kan mga barangay official asin iski official. 4 na taon na ipapasalamat man kan mga barangay asin iski official kay Congressman Elry Villafuerte ninuli ta Mayo nin eleksyon sa masunod na taon asin 4 na taon na an sa indang iguguhol na serbisyo bilang mga barangay official asin iski official. Uyan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte. So, ang isa pa dyan, yung good news na third reading na po sa Senado. At ako, orgulyo ko sabihin, ako at si Congressman Migs ang unang nag-file ng bill na i-reset yung barangay election, hindi dahil patagalin sila, dahil ang term lang ng barangay at SK ngayon ay 2 years, di ba? Kasi magkaka-election na sana ng December 2025 Sabi ko naman,
nasa local government ko, at least 3 years ang mga local officials, 3 years. Hindi naman pwedeng binoto ng tao ang barangay at SK para magsirbi ng 3 years tapos 2 years lang. Swerte nga sila, nangyari 4 years pa. So, ako natutuwa na on record, ako isa sa mga, palagay ko, ako nga una nagpa-reset niya, nag-filing niyan, saka si Congressman Migs. So, yan po, accomplishment ko yan, accomplishment ng Congress. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur asin kandidato para gobernador kan Camarines Sur. Nakatalaan na ireklamo ni Congressman Elry Villafuerte si Mr. Bong Rodriguez iniuli kan subuot pagpapalakop ni mga peking barata o fake news. Edi katakod subuot sa gidibong raid kan CIDG asin man kan DSWD sa gibo cooperative sa Concepcion Grande kung saan nakatago subuot ana mga food facts nagikan mismo sa DSWD. Maging si Joe Usabal kakasuhan man ni Congressman Elry Villafuerte uli man kanda pagsabi subot kani na naggastos ni na 350 million pesos para man sa advertisement na kahanda ana resibo na i-filing na bakong totoong 350 million pesos ang ginastos asin malinaw subuot na sala asin fake news ang mga bareta ni Joe Usabal asin puro pangraraot lang subuot sa pamilya Villafuerte. Uya si Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District Camarines Sur. Tapos ito si Bong Rodriguez, Gibo Foundation, sasabihin niya walang bala. Ay nako. Ngayon pag kinasuhan siya, sasabihin niya politika. Hindi ito politika. Tumatakbo ka, nagkamali ka, kasuhan ka. Diba? Tapos magpapakalat ka ng mga balita na nagreklamo raw siya sa cybercrime. Eto lang sasabihin ko, siya ang irereklamo namin. Dahil siya ang unang-una nagpapakalat ng fake news. Ano yung sinasabi niya? Wala raw siya dun sa sasakyan. Ang dami nakakita sa kanya. Yung sasakyan niya, yung plate number nakarehistro sa kanya. Nandun ang ni-raid. Sinabi niya, fake raw yung video ng ni-raid, yung CIDG. Nako, paano naging fake yun? Hindi, pag mag-issue lang ang CIDG ng affidavit na totoo yun, diyari na siya, di ba? Tapos, ang dami na naman pinapakalat nito si Kabalang, si Usabal, na 355 million raw na gastos ko sa ganyan. Ni-ready na namin ng resibo, papakita namin. Walang ano bang kalahati ng 355, 180, hindi 180. Ano ba 1/4 niyan? Hindi. Wala sa kalingkingan yan. So, pinapakalat nila tapos ang libelous kasi Benji, yung sasabihin nila saan ko raw nakuha yung pera, paano ko raw pabawiin. Yun ang libelous. Kasi una-una, saan kinuha yung panggastos? Madali naman po yung patunayan. Alam mo kung bakit? Hindi naman po mag-a-accept ang network ng bayad kung hindi lehitimo yung kumpanya. Correct. Kailangan lehitimo. Hindi naman pwedeng mag-walk-in, magbayad ka ng cash. Hindi yan na-acceptin ng GMA, TV5, ABS. Tama? So, ang nagpaa dyan, lehitimo. Ngayon, kung tatanungin na saan galing ang income, lehitimo rin. Kasi alam mo kung bakit? Pag nagbayad ka, dinideduct na yung withholding tax eh. So, lahat yan legal. So, kung sa tingin niya yung mga paraot niya ng mga ganyan, hindi kami gagawa ng isang bagay na alanganin at mali. Bago kami gumawa, legal lahat yan. So, alam namin na kung magpaad ka, lalabas yan. Pero ilalabas natin kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador kan probinsya ni Camarines Sur. Sagkod ngunyan, mahayo pang tinataong paliwanag si Bong Rodriguez asin man si Joe Usabal sa BBS News. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dagdag pa ni Congressman Elry Villafuerte na mayo man subot nin problema na basulo ninda Joe Usabal asin Mr. Bong Rodriguez sa subuot nangyaring raid kanda mga tauhan kanda CIDG sa Gibo Cooperative sa Concepcion Grande, Naga City kung saan na-discovery na nakatago ang mga food facts gikan mismo sa DSWD na dapat na itao sa tao sa laog nin 7 aldaw. Matapos na maresibi ang nasambit na mga food facts, sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na irereklamo nila si Bong Rodriguez bako lang
subuot sa cybercrime kundi sa NBI. Kaibaan man na irireklamo, iyo si Joe Usabal kan asintado. Uli kan na mahilig subuot maggibo asin na magpaluwas nin mga fake news. Uyan party kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte. Problema sa sisihin nila pero ito ang sasabihin ko, yan si Bong Rodriguez, siya ang reklamo namin, hindi lang sa cybercrime, reklamo ko yan sa NBI at kakasuhan namin siya, pati si Osabal, dahil sila ang mahilig magpalabas ng fake news. At meron kami nakuhang group chat na yan si Bong Rodriguez, may nag-text sa akin na may mga fake news sites yan na, yes, totoo yan, na nakikiusap siya, tirahin kami. So Bong Rodriguez, kahit na wala namang pumapansin sa'yo, ang problema niya, wag niya kaming siraan kasi kung gusto niya magkandidato, ilabas niya yung plataforma niya, programa niya, pero kung ang gagawin lang niya manira, okay pa rin manira pero kung magpapalabas ka ng paninira na kasinungalingan, malisyoso, whether kandidato ka o kalaban ka, hindi kami papayag kasi una-una, si Osabal, tinitira kami, kakasuhan namin yan, si Bong Rodriguez. Kakasuhan rin namin yan, di ba? Hindi dahil kalabang ko siya. Correct. Mali-mali ang mga sinasabi niya Ngayon, meron isa dyan taga-gainsa dati, tinitira rin ako. Kinasuhan namin yan. Nagmamakaawa nga yung magulang na, na wag daw. Kasi meron dyan nung panahon ng COVID na raw. May mga Chinese raw kaming mga dinala dyan na may COVID. Naalala mo yung may nag-post na bata? Oho. Kami raw nagkakalat ng COVID, kinasuhan namin yun. Panalo kami. Ang problema, nagmamakaawa yung magulang. Alam mo kami, sanay naman kami, batikusin mo kami, okay lang. Pero kung sisisihin mo kami sa isang bagay na sobrang kasinungalingan at may malisyoso, lalaban kami, tao po kami. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur, asin kandidato para gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur. Sagkod ngunyan, pinagalat pa kan BBS News ang paliwanag ni Bong Rodriguez, asin man ni Joe Usabal. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nagpalayog man nin kaputan si Congressman Elry Villafuerte kay Bong Rodriguez kung tano tada isubuot ini pinag-endorso ni dating Vice President Leni Robredo. Dagdag pa subuot kanda magbisita si BP Leni sa parte kanda Banwaan kan Karamuan. Sinabi subuot kani na daiiba si Bong Rodriguez kaya nagngangalas lang subuot si BP Leni na yaon duman si Bong Rodriguez. Sagkod ngunyan, dainin paliwanag si Bong Rodriguez kung tano taday siya pinag-i-endorso ni Leni Robredo. Halat pa kan BBS News an sa iyang paliwanag kung tano sagkod ngunyan mayo nin endorsement sa iya si dating Vice Presidente Leni Robredo. O yan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte. Pinaalis siya. Ito pang issue Si Bong Rodriguez, palagi niyang niyayabang, sana makinig po ang mga tao, palagi niyang niyayabang, campaign manager ako ni Leni Robredo. Ang tanong ko, bakit hindi ka ini-endorse ni Leni Robredo kung matino ka? Tama ba hindi? Correct po. Tama. Balita ko, nagpunta si Bong Rodriguez sa Karamuan, dumating si Leni doon, ang bili ni Leni, huwag isama yan si Bong Rodriguez. Biglang pagdating niya, nandun. Yung mga ibang tao dito, sabi ni Leni, huwag punta. Bong Rodriguez, sagutin mo, bakit nang pumunta ka sa Karamuan, hindi ka pinansin ni Leni Robredo? Ang balita, si Leni Robredo nagsabi, ayaw niya makasama yan. Tanungin niyo si Leni kung totoo yan. Then pangatlo, kung believe si Leni Robredo kay Bong Rodriguez, bakit hindi ini-endorse ni Leni Robredo si Bong Rodriguez? Ang balita ko nung kampanya yata, marami rin kalokohan sa kampanya ni Leni Yes. May nagsabi nga sa akin, sagutin ni Bong Rodriguez, nagsolicit siya ng 200,000 sa Philippine Eagles Brotherhood, tapos hindi naman pala tinurn over. May nag-text sa akin,
Kung yung kalaban mo, yan ang ginawa, para solicit, hindi na pa tinurn over. O di sagutin niya yan. Meron pa nagsasabi sa akin, ang hanap buhay niya, naggagawa ng mga foundation cooperative, naniningal ng mga pa-seminar sa mga farmer cooperative na may kapalit daw na kita, sisingilin ng entrance fee, tapos walang nangyayari. O isipin mo, singilin mo ng 1,000 kung yari, 100 tao, di 100,000 yun. O, kung singilin mo ng 2,000 sa 100,000 tao, di 200,000, wala naman raw nangyayari. Ang daming foundation raw niyan sa cooperative na dapat yan ang sagutin niya, di ba? Ni Bong Rodriguez. Kaya nga wala siyang leader, wala siyang supporter. Kasi hindi pwedeng pagkatiwalaan. Ulit, kung ang dati niyang boss si Leni Robredo, hindi siya ini-endorse, ano pa kaya yung bang tao na hindi siya kilala, di ba? So yan ang dapat sagutin ni Osabal sa ni Rodriguez. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador. Sagkod ngunyan, inahalat pa kan BBS News ang magiging paliwanag ni Rodriguez asin man ni Ju Osabal. Iba pa nga detalyes kan mga pareta sa lado lokal, dagdag pa ni Congressman Elry Villafuerte na ang kaipuan ngunyan kan na mga taga-probinsya ni na Camarines Sur. Iyo na trabaho. Alagad hanapot ni Congressman Elry Villafuerte kay Mr. Bong Rodriguez kung paano kani matatawanin trabaho ang mga taga-probinsya ng Camarines Sur kung si Bong Rodriguez mayo nga ni subuot nin trabaho. Asin kung paano subuot kani mapapaasinso ang probinsya kan Camarines Sur kung siya na nga ni subuot ang sadiri kani dain niya napaasenso. Asin kung paano subuot kani matatawanin parong ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur kung siya nga ni subuot o si Rodriguez nga ni subuot mayo nin sadiring harong asin nag-aarkila sa nasubuot. O yan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Dagdag ko lang ang kailangan ng mga taga-Camsur trabaho. Unang-una, paano na mabibigyan ni Bong Rodriguez ng trabaho? Siya nga walang trabaho. Unang-una, paano niya mapapaasenso ang probinsya? Siya nga asenso. Paano niya mabibigyan ng pabahay ang mga tao? Balita ko, wala nga raw bahayan, nangungupahan lang. Hindi naman natin minamasama. Yes. Pero ako, bago ako nagpolitika, bilyon ang aking negosyo. Successful ang pinatakbo kong maliit na negosyo, lumaki. Nag-export ako sa buong mundo. Successful businessman ako, successful entrepreneur ako. Napatunayan ko hindi lang sa bansa, sa buong Pilipinas na napalago ko ang aking maliit na negosyo. Nakabigay ako ng mahigit 5,000 trabaho. Nakatulong ako sa iba't ibang pamilya. Kaya tumakbo ako, nanalo ako. Hindi ka pwedeng tatakbo sa isang posisyon na sarili mo nga, hindi mo napatunayan. Ulit, kung hindi nga niya napaasenso sa sarili niya, paano niya mapapaasenso Camsur? Kung wala nga siyang trabaho, paano niya mabibigyan ng trabaho ang Camsur, di ba? Totoo, kung hindi nga siya kilala ng ibang tao, paano niya mapapakilala ang sarili niya? So, partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur asin kandidato para gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Sagkod ngunyan po, pinagalat kan BBS News ang mga paliwanag ni Mr. Bong Rodriguez asin ni Ju Osabal. Mga tugang iyanan katiripunan kan mga bareta alas 7. Sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta sa Engineering Department kaibanan tajan, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Jonel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.